I will share with you mga bagay na dapat hindi mo kinakahiya sa work. Or kung empleyado ka, dapat di ka nahihiyang ginagawa mo to. Sabit ko dito kasi parang gusto kong kumain. So, bakit ko to sinishare? Kasi I think, meron pa rin peer pressure pagdating sa work or sa opisina and hindi lang siya nangyayari sa school. Kasi diba, mas common yun sa bata. Pero pag nagtatrabaho ka na, pumapasok ka na sa opisina, present pa din yun eh. And this is me reminding you na wala kang dapat ikahiya. Okay, so I've listed here 8. Kung meron pa akong maisip along the way, sabihin ko na lang. Tapos kung may maisip kayo along the way, comment nyo din para doon tayo mag-usap. Meron pala kumain habang nagkaganito. Number 1 is the way you commute. Paano ka pumasok ng opisina? Whether nag-aangkas ka, move it, hinahatid ka ng papa mo, nagpa-public transportation ka, nag-jeep ka, nagte-trend ka, okay lang. Yun yung mga bagay na dapat di mo kinakahiya. And even if you have a car, tapos pinili mong mag-commute, pinili mong piliin na sumakay ng libreng shuttle ng opisina nyo kasi, sa panahon ngayon, ang mahal ng gasolina, ang mahal ng parking, so you would rather just choose to commute and pay less para pumasok ng opisina. Yan yung mga dapat di mo kinakahiya. Kahit nakaangkas ka papasok ng opisina, hello, it's convenient also. Bakit ka mahihiyang PDN yung something na convenient sa'yo? At mas tipid, lalo na kung mas tipid yun ha. Okay. Number 2, dapat hindi ka nahihiyang mag-ulit ng damit. Kasi ang damit, hindi disposable. Repeat after me, ang damit, hindi disposable. Pwede yung ulitin. And if yung sinusuot mo, komportable ka, you feel beautiful, you feel confident, then why not? Ulitin mo yan linggo-linggo, gawin mong uniform. Plus, kung paulit-ulit yung sinusuot mo na damit, edi hindi ka na masyado nag-iisip when you wake up in the morning. Alam mo na ito ulit yung susuotin ko ng Monday, ito Tuesday, ito Wednesday, etc. Huwag ka mahihiyang mag-ulit ng damit. Number 3, huwag kang mahihiyang nagbabaon ka. Huwag kang mahihiyang nagbabaon ka ng kape, nagbabaon ka ng lunch, may baon kang merienda, pati dessert, saging, chocolate, binabaon mo lahat. Don't be shy about it. Kasi number 1, dahil mo na iniisip diba, sa trabaho. Tapos, pag lunch break, iisipin mo pa, saan ka kakain? Anong kakainin mo? Baka maraming tao? Saan ka uupo? Pero kung may baon ka, tatanggalin mo lahat ng pag-iisipan mo. Ang iisipin mo na lang, saan ka uupo? May mauupuan ka ba sa pantry nyo? May upuan ka ba dun sa cafeteria nyo? Yun lang. Hahanap ka lang ng upuan mo para kainin yung baon mo. Plus, it's healthier and it's also cheaper. Imagine na pagka kumakain ka palagi sa labas, sa opisina, you're spending roughly around 200 to 300 pesos per meal nang hindi ka pa busog. Imagine magkakape ka sa umaga, 200. Magla-lunch ka, 300. Pag may merienda ka pa, siguro mga 100. 600. Imagine spending 600 pesos for food every single day na pumapasok ka ng opisina. Diba ang mahal? So, if nagbabaon ka, huwag ka mahiya. Kasi you're saving money and you're also choosing to be healthier. Kahit ulam mo na yan kagabi, kahapon, okay lang. Okay lang. Okay. Next, in relation to that, syempre, di ba, may baon ka. So, maghanap ka ng upuan. What if yung mga ka-office mo, wala silang baon? So, they will eat out. Sabihin nila, oy, sige, dali mo na lang yung baon mo. Doon mo na lang yan kainin sa restaurant. Tapos, sinabi mo, hindi, ayoko. Paninindigan mo yun. Ayaw mo. Tapos, kakain ka mag-isa sa cafeteria. Huwag kang mahiya na kumain mag-isa. Kasi wala nakakahiya doon. If you choose to eat alone, eat your baon alone, manood ng K-drama habang kumakain mag-isa sa cafeteria, ng pinagtitingnan ng mga tao, let them look at you. You have nothing to be ashamed of. Okay? Huwag kang mahiya. Okay magbaon at okay kumain mag-isa. Next. Number 5, huwag kang mahiyang humingi ng tulong pag di mo naiintindihan. Hindi naman tayo perfect pagdating sa trabaho. There are still some things, processes na hindi natin alam pa. And kung hindi natin alam, ano gawin natin? Magtatanong tayo. Imbes na i-overthink natin yan, ma-paralyze na tayo thinking kung ano ba yung next steps, ano ba yung nahanapin. The fastest way to know kung ano yung kailangan mo and to get what you need is to ask for help. And I feel na yung mga leaders mo, yung mga boss mo, they will appreciate you for asking things you don't understand. Kasi it means na you value your work and ayaw mo magkamali ka sa work mo, kaya nagtatanong ka sa kanila. So, huwag kang mahihiyang magtanong. Number 6 would be, huwag kang mahihiyang may side hustle ka. Let me emphasize this Huwag kang mahihiyang may side hustle ka. As long as it's allowed in your company na meron kang side hustle, don't be ashamed. Kahit pa mag-buy and sell ka, magbenta ka ng insurance, magbenta ka ng Graham balls, magpa-load ka dyan sa opisina mo, don't be shy. Huwag kang mahiyang magkaroon ng side hustle. Kasi, we have big dreams and sometimes yung income natin from our full-time job is not enough to supply yung mga
goals and aspirations natin and na makapag-invest pa somewhere else because hindi enough yung main income mo. So, what do you do instead is you use yung mga income mo from your side hustle to fund your dreams, to fund your bigger goals, if I may say. And so, walang nakakahiyang kumita ng marangal kahit paano yung binibenta mo. Basta malinis yan, marangal yan, aligned yan with the company policies, it's okay. Instead of mahiya ka, maging proud ka. Maging proud ka na nagbebenta ka ng insurance, na nagbebenta ka ng Graham balls. Kasi, what? May extra income ka. You earn more, then you could save more, then you could invest more, then you could fast track your financial success. Huwag kang mahihiya na may side hustle ka. Never, never. Never ever. I'm telling you, never ever be shy na may side hustle ka. Next would be, huwag kang mahihiya na umuwi ka ng on the dot. As long as pumasok ka on time, hindi ka naman late. Siyempre yun yung nakakahiya, papasok ka ng late, tapos uuwi ka na maaga, medyo nakakahiya yun. Pero kung maaga ka naman pumasok, tapos on time ka umuwi, there's nothing wrong with that because you're paid for those hours na nasa opisina ka working. And if umuwi ka na, kasi uwian na, then it's fine. It will not be taken against you. And also, you have life outside work. At kapag ka umuwi ka na on the dot, ibig sabihin, you have other things to do or you have to rest at home or whatever. Basta, you have life outside work. And so, going home on the dot is not something to be ashamed of. Next would be, na gumagamit ka ng mga leaves mo, like yung mga sick leave mo, kung masama yung pakiramdam mo, vacation leave mo, if you have like birthday leaves or whatever, huwag kang mahiyang gamitin yung mga leaves mo because benefits mo naman yun. As long as totoo naman yung mga leave mo, diba? Totoo naman na may sakit ka, masama yung pakiramdam mo, masakit yung ulo mo, masakit yung puson mo, then go for it. Part yan ng benefits mo. So, don't be ashamed na gamitin yan, leaves mo, kasi benefits mo yan. Next, huwag kang mahihiya na mag-say no to things na ayaw mong gawin, especially outside work. Let's say, for example, meron kang office mate, tapos niyaya ka niya, kayaan kayong lumabas, umalis after work hours. You don't even have to have a reason to say no. Pag di mo lang feel, then just politely decline na, I would love to join, however, hindi ko lang gusto ngayon. I would choose to rest instead. So don't be shy. Huwag ka ma-pressure na pag sinabi niya, KJ ka naman, di ka sumasama, ganyan, then let it be. Eh di KJ ka. Hindi KJ ka, hindi ka sumama, di ba? Next time, sumama ka. Pero if hindi mo talaga feel, just choose things that make you happy. Kung mas masaya ka na hindi sumama, okay lang. Huwag kang mahiya. To each his own. So, choose happiness. Next, wala na palang next. Yun na pala yung lahat. Kakain na ulit ako. So, yun yung mga bagay na dapat hindi mo kinakahiya sa work or as an employee. Yan. And if nahihiya kang gawin yun or nape-pressure ka or gina-judge ka ng mga tao sa opisina mo for doing so, then maybe you're not in the right crowd or you're not in the right environment. Kasi a good and healthy work environment would support those stuff, would support you, and would make you feel safe, would make you feel accepted. Ang lalim bigla. So, ayun lang. And if meron ka pang naiisip ng mga bagay na dapat hindi mo kinakaya sa work mo, comment mo. Tingnan natin kung talagang hindi nakakahiya yan. Buburahin ka yan nakakahiya. So, okay. If you like this content, my name is Suzanne. Follow me for more. Bye. God bless. Hindi sponsored. Pero, diba? Imagine, pag in-sponsoran ako nito, bibigyan ko kayo. Okay. Bye. Bye.